Ang mapapanood nyo ay ipinalabas na sa programa kong ito last September 3, 2013 bilang paglalahad sa katuruan kung paano nagsimula na magdalang tao si Maria, ina ni Mesiyas. Ito ay kinunan sa opisina ni Direk Nards Bilen bago kami pumunta sa Rembrandt. Ang halipa kahit saan kung pumilot. Ito ang aking theme song. Ako ang nagtanim, ang nagtayo at nagsaing. Subalit ng maluto ay iba ang kumain. Nawala ng nakakain. Walang pagod ni kasiting. Okay, so yan. Tunay pong ako ang nagtanim nito, mga kaibigan, mga kapatid, mga katintid, mga kakampi, sapagkat tanging sa akin niyo lang po munang maririnig ang lahat ng mga katotohanan ito na aking ilalahad sa inyo, lalo na sa ating buwanang paksa. No? Kasi talagang ngayon pa lang ho ito inilabas. Ngayon pa lang ho ninyo ito matutunghayan. Kaya ngayon ko pa lang ho ito ilalahad sa inyo sa pamamagitan ng nag-iisang programang ito. Kaya nga ho, ano ang dapat nating matuklasan ngayong buwan ito na yan, sige, nawawala yung aking yung aking calendar. Sa buwan ng September, syempre, ito ang aming paksa. 1314, JESUS, bilang pangalawang pangalan. Ano yung pangalawang pangalan na kanyang ginamit? Yun ho yung pangalan na kung saan siya ay nasa loob na sinapupunan ng isang Maria. Yan. Kaya kailangan tumukoy tayo ng konti tungkol sa kasaysayan ni Maria. Paano sila nagkakilala ni Jose, di ba? Siyempre may konting kilig din naman. Kilig factor. Alam niyo po, si Maria kasi, no? Direkto na tayo ha, doon sa ating paksa. Si Maria kasi, isang dalaga yan na malinis ang budi, birhen, syempre, no? Sabi nga dalaga. Pero sa edad ng 14 anyos, nagsisimula na siyang pakitaan sa pamamagitan ng panaginip ni San Gabriel. Yun, 14 years old pa lang siya. Bakit? Bakit siya binibigyan ng panaginip? Dahil ibinabalita na po sa kanya sa pamamagitan ng anghel ng tagapagbalita, no? Yan yung patron saint ng mga newscaster, yan. Si San Gabriel. Siya ho ang nagbigay ng pahiwatig sa panaginip ni Maria na actually hindi pa nga Maria ang pangalan niya noon bilang siya ay tao. Ang pangalan po niya ay Nora. Nora Bonegas. Yan. So, binibigyan ho siya ng pahapyaw na kung ano talaga ang gagampanan niya sa mundong ito. May mensaheng ibinigay sa kanya ang anghel. Kung ano ang mensaheng yon, yan ho ang katanungan para manalo kayo ng ating ultra pure ng Elmo's whitening soap. Yan yung 8 variant. Ano ang unang mensahe na ipinakita sa panaginip ni San Gabriel kay Maria? So alam niyo ba, yung mensaheng yun, nagising na kaagad siya. Kaya lang, dahil nga sa panaginip, hindi niya iniisip na pwedeng magkatotoo, no? Kaya parang baliwala lang yun sa kanya. Then, after a year, isang taon nang lumipas, birthday na naman niya noon. Nang January ang birthday niya. So, doon nagpakita uli, hindi na sa panaginip ang anghel na si San Gabriel. Actual na nagpakita, no? Pero may ibinigay sa kanyang pangalawang mensahe. Yan. Ano yung mensahe na naman yon? Pangalawang tanong yan, ha? Kahit na isa lang ang masagot yung doon sa tatlong katanungan na aking ibinibigay sa inyo, yan ay meron ho kayong panalo na Elmo's whitening soap. Para ho magkaroon kayo ng kutis artista, pero negosyo yun. Presyong pangmasa. Yan, pwede nyo ibenta-benta. Okay, so yun ho. So after a year, saka bumalik yung pangalawang mensahe, pero live, actual na nagpakita sa kanya. So bakit ganun katagal, no? Bakit yearly ang cycle? Kaya maraming katanungan, bakit yearly ang cycle ng kanilang pagbibigay ng mensahe? Sasagutin ko na yan. Hindi ko na sasagutin ko na kasi dapat, hindi naman puro tanong. Okay, ang isang taon, sa atin, sa salupayang ito, isang araw lang sa kanila. Mas mabilis. Kumbaga sa kamay ng relo, yung long hand, isang ikot na yon, pero yung short hand, 1 minute pa lang. So, ganun ang equivalent, ganun ang katumbas ng material sa spiritual, no? Yung sa timetable nila. Kaya nga ho, pagdating ng pangatlong taon, nagpakita na ng isang mensahe ulit si San Gabriel kay Maria. At ano yun? Yan. Tatlong mensahe yan bali 15 years old, 16, 17. Nung 17 years old, binigay na yung balita sa kanya kung ano yung gagampanan niya. Kaya, yung gagampanan niya yun, 1, 2, 3 mensahe. Tapos nun, another year na naman bago siya
sumigaw ng uha yung sanggol sa kanyang sinapupunan. So, 18 years old na siya noon. So, eksaktong 18 years old nung siya ay nagluwal ng sanggol na ipinangalan na Mesiyas. Yan. So, pero bago tayo dumako doon, kasi October 1 talaga, ang tunay na magiging petsa ng kapanganakan, dahil hihimayin natin sa October 1, sa Kapaskuhan, yung aming Kapaskuhan sa Tindig, kung anong oras siya lumitaw, bakit merong sanggol na babae na isinilang din, at merong sanggol na lalaki na isinilang din, ano yung pagitan nila, yun ang kahulugan ng Alpha Omega. So, ikukumpleto ko yan sa October 1 kasi po Tuesday din yon. Magiging live po ako sa October 1 kapag idinitalye ko na po ang kapanganakan ng Krishna at ng Kristo. So, isiningit ko na po si Krishna kasi siya ang gumaganap sa dilim. Ang gumaganap sa dilim ay isang babae at ang gumaganap sa liwanag ay isang lalaki. Kaya kukumpletuhin na natin dahil po para makumpleto natin yung timbangan na ating pinag-aaralan. Okay, so ngayon, balik tayo dun kay Maria. So, una, pangalawa, pangatlong mensahe. Nung pangatlong mensahe, hindi na siya niregla. After 3 months, hindi na siya niregla. Nung isang buwan pa lang, wala pa rin siya. Hindi pa siya niregla dahil hindi na siya niregla, no? Eh, wala namang gumagamit sa kanya, wala siyang asawa. Pangalawang buwan, hindi pa rin siya niregla. So, medyo nagpapanik na siya, alarming na. Bakit hila? Eh, samantalang may narinig siyang balita na gano'n na ang mangyayari sa kanya. Gano'n ang gagampanan niya. Kaya medyo nag-isip na siya. Pangatlong buwan, ayan na. Medyo talagang naglilihin na siya. Kaya hindi siya nagdalawang isip na ipagtapat sa kanyang ama at kanyang ina ang tungkol sa kanyang kalagayan. Doon sa kanyang pagtatapat ngayon, eto na. Kasi parang may gebo silang, yung tatay niya may tabak. Meron siyang ngayon. Ngayon, sabi niya, sino ang nakabuntis sa'yo? Yun, hinilain yung itak, no? So, nagbawala yung tatay. Kaya ang ginawa, ayaw niya magtapat. Dahil wala naman siya ipagtatapat, di ba? Sino nakabuntis sa kanya? Kaya ang nangyari, ikinulong siya ngayon at pinaparusahan siya habang nasa bahay nila nakakulong. So, ngayon, doon nagpakita uli si San Gabriel sa tatay ni Maria. Ngayon, nagpatawag na siya ng Maria. Maria. Kaya lahat ng mga gumaganap ng pag-espiritual ay ikinapit ang katagang Maria. Kasi si Maria, M-A-R-I-A, yan ho ay may kahulugan, katumbas yan. Katulad ng ginagampanan ng tagapagturo sa hindi naman po ako tagapagturo pa sa ngayon, hindi pa ho ako lehitimong tagapagturo, pero ako ho ay nagbo-broadcast lang sa inyo ng balita, no? Ako ho ay nagbabalita lang sa inyo ng ginampanan ko. Sa bagay, ako ho ay may kapit pa din sa pangalang Mar, M-A-R. So, sa gitna ay, tapos Ita, sa lahi ng Ita, kaya Mar-I-Eta. Okay, so yun. Ako ho ay naghihahatid lang ng balita sa lahi ng Ita. Okay, so ito ho ngayon, yung pagpaparusa na ginawa ng ama, pinigilan ni San Gabriel. Sabi nga, ikaw, maswerte ka sapagkat meron na kinalugdan ang iyong anak. So, ngayon, sabi, ihanap mo ng mapapangasawa. Kasi nung nagsalita, nabulot nga yung itak niya, hindi naman niya makita kung sino yung nagsasalita. Nung nagpakita, naniwala siya na yun ay makapangyarihan, yun ay anghel. So, ihanap mo ng mapapangasawa ang iyong anak sapagkat kailangan may tumayong magulang sa material ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. So, dun papasok ngayon sa eksena si Jose. Another question. Ang dami niyo sasagutin, ha? Ano ang kahulugan kung bakit ginampanan ni Jose ang pagiging ama sa material sa buhay ng Mesiyas? Ano ang tunay na tukoy nun sa buhay nating mga tao? Kasi hindi sila gumaganap ng walang kahulugan yan. May tukoy yan. Yan ang moral lesson na dapat nating matutunan. Pero kung ano yon, dapat nating matuklasan. At hindi nyo basta-basta maiisip yun kung walang magbibigay ng katanungan. At dyan tayo magsisimula ng ating pag-uusapan. Sa 4th Tuesday, live po natin pag-usapan yan. Tumawag kayo, ibigay nyo ang inyong konklusyon, kuro-kuro, opinyon, at saka na naman kaisipan, dahil wala hong tama, walang mali sa inyong isasagot. Dahil dyan ho tayo magsisimula ng interaction. Okay? So, wala ho tayong huhusgahan na mali ang inyong sinabi. Basta ho lahat itatanggapin natin. Pero kung bakit hindi siya tumatamang sagot, dahil may paliwanag pa rin. No? Ayan. So, talagang naman, napakahirap talagang ipaliwanag pag hindi mo, wala tayong ibang basihan maliban sa kalikasan.
Ang kalikasan, 12 oras na liwanag, 12 oras na dilim. At yung pagitan na yan, yung transition from outgoing to incoming, dun tumutukoy yung uha, outgoing omega, yung incoming alpha. So yun sa pagitan nun, yung 1 hour na yun, sa pagitan ng lalabas na lumang taon at saka bagong taon, nandun ang lihim kung bakit merong Kristo at bakit merong Krishna na gumanap sa mundong ito. At yun, anong sila ay bata, ay tatawagin natin silang Mesiyas at bawal mo nang banggitin yung pangalan ng batang babae. Siyempre, kasi nga, hindi pa siya kilala. Hindi pa nga nakikilala ng buong istorya ng ginampanan ni Kristo mula 0 hanggang 13. Yan ha, pagkapag sa October yan. 13 hanggang 30, yung nawawala sa lahat ng istorya. Kailangan matuklasan na yun. Hanggat hindi natutuklasan ang tunay at buong istorya ng kanyang ginampanan na 0 hanggang 33:30, nung kanyang naging pagwawakas sa krus. No? Pagwawakas sa krus, hindi ipinako sa krus, pagwawakas sa krus na daan, yun ho, dun palang magsisimulang magpakilala ang babaeng gumanap sa pangalang Emiza. Kaya nga ho, sa ating, ito, yung aking kalendaryo, talagang improvise ko lahat ng gamit ko. Kasi may pagkabasurera daw ako eh. Ang mga poster na luma, ginagawa kong folder. Yan. So, ayan ho. Yan ho ang tunay na kahulugan kung bakit tayo mayroong perpektong 12 oras na liwanag, 12 oras na dilim. Yan ang pangalan nila. 5 sa kanan, gumamit ng pangalan Jesus, dahil 5 din ang ating daliri sa kanan, at 5 din sa kaliwa, ang gumamit ng pangalang Emiza. Yan. Sila ho ang alpha omega ng ating buhay. Yan. Yan ho ang tuturuan ng kolehiyo na dapat na natin hong maunawaan. Kaya yung mga simpleng katanungan na aking ibinabato sa inyo, kung inyo po talagang pag-iisipan, meron hong sagot yan. Kahit sa nababasa o sa hindi nababasa, meron hong sagot yan. Kaya ko kasi, mas masarap po talagang magkaroon ng talakayan. Pag meron kang yan live na kausap, mas mahirap ang kausap ko, camera lang. Kasi minsan nawawala ako sa mga dapat kong maipahayag sa inyo kapag wala akong kausap na nagtatanong. Kaya iniimbitahan ko po kayo muli, no, dito sa ating talakayan ito dahil masarap kong pag-usapan ang tungkol sa kalikasan. Okay. So ngayon, doon sa ating paksa, doon sa 4-way version na North, East, West, South, yung 4-way version ng Banal na Aklat. Siguro sa buwan ng, pag merong extra Tuesday na papasok, ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit, ano ang pagkakaiba ng Banal na Aklat at ng Biblia. Ang Biblia po kasi, yan ho ay literal na nababasa natin. Yan, nagbubuklat. At minsan pinagbabatuhan pa ng mga napipikon sa debate, no? Pero ang Banal na Aklat, hindi ho kailanman pwedeng iniwarain. Tanging may tao lang na kinalulugdan na ipinakita sa kanya ang Banal na Aklat. Pero, 4 po sila ha, pero hindi ho ipinahawa. Bawal din silang humawak. Kaya kung ano yung nilalaman, yun lang ho ang ating idinidiscuss dito. Yun ho ang isinulat at para ating pag-usapan. Pero kung ano yung nilalaman ng Banal na Aklat, ayan. So kung paano, ano ang kahulugan ng Banal na Aklat, ano ang kahulugan ng Bible, no? Tapos saan inilimbag, kailan inilimbag, kailan nila ginawa, tapos sino ang gumawa? Yan. Yung 5 who's, sasagutin natin yan. 5 who's, Banal na Aklat versus Bible. And then, paano? Yung pang-anim lagi. Kung merong 5 question na masasagot mo ang katanungan sa 5 kapamaraanan, okay, bigatin ka na. Nakatindig ka pa rin. Pero sa pang-anim, paano? Pag sinagot mo ng detalyado, yung sagot sa tanong na paano, yan tayo magkakasubukan ngayon. Hindi subukan at sakasukatan. Yan yung ngayon susukatin kung ano talaga ang mga kasagutan base dun sa kapaliwanagan, dun sa katanungan. Susukatin nyo ngayon at inyo ngayon titimbangin sa inyong kaisipan. Kaya kompleto tayong binibigay. Dahil, again, ang pag-aaral po ng espiritual, katulad din sa muscle yan, hindi nyo pwedeng biglain na agad-agad magiging malakas at malaki ang muscle nyo. Hindi ko pwedeng biglain. Daging unti-unti. Dahil ang kalikasan na tayo, ang pinakamahalagang bahagi ng kalikasan, ay hindi ko pwedeng instant. No. Ang paglitaw natin sa mundong ito, 9 na buwan bago nahinog. No? Pero noong unang panahon po, 10 months ang cycle ng isang taon. Kaya 17 years old, nagbuntis si Maria. Pagdating niya ng 18 years old, yan, sumigaw na ng uha ang sanggol. Pero sa kabilang panig ng gitnang silangan, meron ding sumigaw doon ng uha na batang babae.
Yun. Kasi nga, ang alpha at omega, nandiyan yan eh, magkadikit yan eh. Pero hindi sila yung magkaasawa, hindi sila yung magka-partner. Sila ay magkaagapay na gumanap dito sa mundo ito. Yan. Dahil sila ang humahawak ng dilim, ang babae, ang humahawak ng liwanag, ang lalaki. Nag-change court, ngayon, babae na may hawak ng liwanag at lalaki naman ang sa dilim. Kumbaga, basketball change court. Kaya dapat na ho natin makilala sila pareho sa ating buhay para may apply natin sila sa ating gawain. Okay? So ngayon, sabi nga ni Yoyoy Villame, oo, yan mo yung feng shui. Oo, sabi na feng shui. Kaya nakakatuwa, yung feng shui ng Chinese, isang mata. No? Sa dilim, isang mata. Tapos sa liwanag, isang mata din. Kaya, kulang ho. Yung isang mata at saka isang mata sa dilim at isang sa liwanag, kulang pa ho yun. Tanging sa Pilipino lang, tayo nagkaroon ng dalawang mata. Kagaya ng nasa aking damit, dalawa sa liwanag, dalawa sa dilim. Ibig sabihin, ang gumanap sa spiritual na ating magulang ay isang init at saka isang lamig. Ang gumanap na ating magulang sa material ay isang ama at saka isang ina. So, dalawang klase po yan sa bawat kulay ng buhay at 4 po sa kabuuan. Yan ho ang tukoy ng feng shui, North, East, West, South. Kaya nga, mahalagang nakaharap tayo sa East. Dahil dyan ho sumisikat ang simula ng 24 hours. Ibig sabihin, dyan ho tayo magsisimula ng 24 oras. Ano yun? Kung ito ang East, dapat nandyan ang bibig. Tayo ho ang pinakatunay na kahulugan ng feng shui. Nakaharap tayo sa East sa sikatan ng araw dahil nandyan ang East. Siyempre, positive. Ang negative is likod. Nandyan yung west. So, nasa likod natin ang kaliwa, ang negative side ng east. So, west yun. East, west. Ano yung north? Siyempre, kaliwa. Sa kaliwang bahagi ng aking kabuuan bilang tao, nandito ho ang negative polarity, kaliwete, kaliwa, negative power. At sa positive side naman, ito ho yung right hand ko. Yan. Kaya tayo mong tao, ang perfect na feng shui ng kalikasan. Nasa atin ho. Kaya paano mo kayo maligaw sa inyong pamamasyal sa bundok? Lalo kung mamimili kayo ng lote, no? Para makita nyo yung tunay na direksyon ng east, west, north, south. Alamin nyo lang kung nasaan yung morning sun. Kung nasaan ang morning sun, doon ka tumayo at sumarap. Pagharap mo doon, kuha mo na ang lahat ng direksyon. Yan isang tip na binibigay ko sa inyo. Dahil ang original na feng shui Pinoy version ay tayong tao na nilikha ayon sa kanilang wangis. Diba? Yan Ngayon, hindi na kayo maliligaw. Kaya kayo mga estudyante na nag-aaral sa high school, yan, hirap na hirap kayong hanapin. Kahit na yun sa mga nag-aano ng lupa, no? Nag-aahente ng lupa, pag tinanong, asa ng east, asa ng west, asa ng sikatan ng araw, hindi nila alam, kailangan sila may compass. Kung wala kang compass, meron namang sikat ng araw, malalaman mo na kaagad kung saan. Tayo kasi ang titing patotoo kung paano nila nilikha ang kalikasan. Kung anong meron tayo, ganun din sa kalawakan, ganun din sa pinakakabuuan ng sinapupunan. Okay? Yan. So, yan. Oras na. Yan. Napakaikli ng oras. Kaya yung dinidiscuss natin, kasi sa September 11, merong ina-anunsyo na mangyayari sa ating sa ating kapaligiran, baka mabuo. Anyway, ang pakiusap na lang natin, bigyan sana ng liwanag ng kaisipan ang mga taong gaganap doon sa pagtitipon, ang mga namumunong nag-oorganisa sa pagtitipon, at higit sa lahat, ang mga pinuno ng bayan natin. Dito nga kasi, kailangan talagang gamitin nila ang tunay na kahulugan ng timbangan sa kanilang kaisipan. At yun, pumapasok na ang kapangyarihan ng babae. Dahil nga, ito na yung panahon ng transition na outgoing na ang gumamit ng pangalan Jesus at incoming na sa Imisa. So, ibig sabihin, ang tunay na namidala ng timbangan ay isang babae. At yan din tumatama na ang justice system natin sa Pilipinas ay ang may hawak simbolo babae. Lamang, ang ginawa ng mga Kastila ay nilagyan ng piring. At
tayo po ang magtatanggal ng piling na yon. Sapagkat, quote and quote, yun po ay katuruan na aming ilalahad sa inyo. Hindi po ako nag-iisa. Meron na po akong mga kasamahan na magiging kaagapay po sa paglalahad ng katotohanan na yan. Kaya po, mag-isa na rin kayo. Kaya nga, yan. Sa next episode, sasagutin ko na ang 3 mensahe ni San Gabriel kay Maria. Samantalang, ito naman ang kaganapan sa aming templo sa Camarin, last September 7, 2014. Ang unang bahagi ay ang pag-aaral ng mga bata. Si Ka Estrella, Ka Linda, Ka Ninfa, silang 3 ang namamahala sa programa ng aming iglesia, programa na para sa mga bata. Ang pinaguriang, Tindig Ka, Bata! Very good. Very good. Tatandaan niyo sa contest yan. Number 4. Kung sino nakakalas na, tatandaan. Tatandaan. Tatandaan kayo. Basahin. Natatahan ng nagbigay ng buhay. Nandun niya sabihin ng tindig. Densyo, iisa na sa kilang pino. Dakila man, dakila. So nga nagbibigay buhay, nandun sa baba. At sa densyo, malapad dyan sa ay, sa tindig. Material na istruktura o panimula. Ako lugar na kayo sa tinding. Ako mga nakakababa siya. Ugnayan, very good. O kanina mo ugnayan niya ulit. Ano? Nasa saan? Communication na Dik. Dik? Communication sa kaano.
This portion is brought to you by Elmost Whitening Soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Elmost Whitening Soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Sa next episode, ilalahad ko na po ang pangalawang bahagi ng pag-aaral sa aming templo sa Camarin. Ang pag-aaral sa paksang, ang buhay sa panahon ng dilim.